Tayo nagbabalik po dito sa Kaitana in Action at tayo'y nandito na po sa Alan Aksyon Agad. Kuya Alan, narito po kasama natin si Bonnie at ang kanyang napakagandang ina na si Nanay Marivic. Welcome, Ate Marivic. Bonnie, welcome. Bonnie, kwento mo naman sa amin yung paano ka nagsimula dun sa trabaho at ano nangyari habang napunta ka dun sa aksidente. 2023 po, nung nag-start ako dun sa company, hinire po kami dun para sa additional poste po dun sa golf course po na dyan po sa Muntinlupa, Alabang. Dahil daw po si Philimbes ay nagpa-extension ng steel pole. Kasi po lumalabas daw po yung bola, nakakatama ng mga tao. Ginawa po kasi nilang manpower po. Dapat po kasi boom truck po yung nagbubat ng poste para medyo safety po, di ba? Andun po tayo sa safety. Kung nakalipas po yung October, November, December, pwede na ako mag-apply ng maintenance. By January, nag-report na po ako sa kanila, pero wala pa pong kontratang pinirman lahat. Na nakalipas ang January, February, ito pong last day ng February, doon na po nangyari yung aksidente. Webes po yon, dapat po magpapangumaga ako kasi Biyernes po is day off ko. Para dire-diretso po, yung isang araw mabubuo ko para sa pamilya ko pag day off. Ang trabaho mo at that time was? Pulot boy po. Pulot boy, Kaya okay. po. Pero pinakiusapan ka na? Magpanghapon na lang daw po ako ulit. Oo. Tapos, eto na yung sa poste, hindi pa? Sa poste na po. Oo. So, hindi kasama sa trabaho mo yon, di ba? Hindi po, extra work po. Pero rin po, same company po. Same company. Pero hindi mo trabaho kasi mag-akyat ng poste. Hindi po. Gaano kataas ito? 60 feet po. And then, ang nangyari, hindi ka nahulog, di ba? Hindi po ako nahulog. Yung mismong poste po nila ang nag-collapse. And then, sabi mo nga, naka-safety ka. Naka-safety belt po. Kaya hindi ka nakatalon, Hindi po. no? Kung hindi po talaga ako nakaalis agad. Kung sakaling tatalon ako, ang hirap po kasi alisin nun eh. So, ayun na po yung nangyari. Na-aksidente po ako. Nakita ka naman ng mga kasama mo, nirush ka sa ospital. Opo. Anong nangyari nun? Isang linggo po ako nakakausap naman po nila ako ng normal. Tapos po, yung hindi ko talaga siya maalala kung ano yung nangyari sa akin. Nagkaroon po ako ng damage sa balakang, nagka-fracture po. Nabakalan po ako, naantenahan. Yung sahod ko po doon sa akyat ng poste, yun lang po yung binibigay nilang So, sahod. to be fair sa kumpanya, they continued to pay you. Yung akyat lang po, opo. Yung akyat. Tapos, sa pagpapagamot, Opo. Hindi naman po sila nagkulang sa medical assistant. Una-una, at paano nyo napaabot sa Cayetano in Action with Boy Abunda na kailangan nyo ng tulong? Siyempre po, magulang ako. Hindi ko alam po paano ako makakatulong. Napindot ko po yung cellphone ko. Siya na po ngayon. Tapos sabi ko, dito kaya ako humingi ng tulong. Hindi naman po ako marunong magpipindot. Napindot ko po siya. Tapos bigla pong may sumagot. Siyempre po, nagpapagaling na siya. Pero kulang talaga sa mga pinansyal. Nagulat po ako nung last week. Bigla na lang pong dinig ni Lord yung panalangin ko. Nabigyan niyo po ako ng pansin. Ako po kasi wala po talaga akong kaalam-alam. Sa kanya lang po talaga. Siya lang po talagang Malasakit talaga ng isang ina. Yes Opo. po. At ikaw naman, parang kinakaya mo na lang yung recovery mo. Ako po. Di ba po, nagpapagaling pa ako. Yung financial na binibigay nila, is kulang po talaga. Oh, halos wala na pupunta sa iyo. Talagang sa pagpapagamot. Hindi po, allowance lang po. Yung totally na sinasahod ko sa kanila, hindi po nila talaga binigay. Ang dating sa akin, correct mo kung mali, parang dahil na-aksidente ka dun sa extra work, hindi dito sa regular work mo, ang ibibigay ko sa yung allowance, dun sa extra work, hindi dun sa regular. Opo. So yung dapat sinasahod mo sa regular, hindi binigay? Hindi po. Oo. Tapos ilang panahon lang po yun, simula po nung nasa ospital ako, doon lang po nila ako naabutan ng pang-araw. Yung daily ko po. Na hindi rin yung 610? Hindi po. Sa akyat po yun. Sa akyat, oo. Kaya ang naging request ni Mami, one is financial. And not just health, but paano habang nagpapagaling ka? Kasi Oo nga po. hindi naman yung regular trabaho na kailangan mo, Kuya Boy. That's why nga sabi natin, minsan livelihood or entrepreneurship ang sagot at hindi lang physical work. Pangalawa, Mami, sabi niyo sa medical din, no? Ang sa akin lang po, lagi po ako nakikiusap doon sa manager niya na, Sir, tulungan niyo naman po ako yung anak ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi naman po ako, awang-awa na ako, durog na durog po ako pag nakikita ko na. Nakikita ko na naghihirap yung anak ko. Tapos sabi po ng manager niya,
hanggang doon na lang po daw sila. So, pinag-usapan na lang po namin ng kuya niya, yung anak kong panganay, na pagtulungan natin to. Yun din naman ang report sa amin ng staff na tumawag sa inyo na, Kuya Boy, na aksyonan natin kaagad yung konting financial, aksyonan natin yung medical. Pero siyempre, kami ni Kuya Boy, gusto namin kayong makausap diretsyo dun sa legal. Diba? Kasi siyempre, alam nyo po, ang abogado nandito para sabihin sa inyo yung karapatan nyo, yung options nyo, pero hindi tama na sulsul one way or the other, di ba? So, ang namin is ibigay sa'yo kung anong karapatan mo. Pero ano ba nasa puso mo, Bonnie, aside from just surviving this recovery, no? Nagpapasalamat naman ako kasi buhay pa rin ako ngayon. Ang gusto ko na lang po sa kanila ay yung kung sakali naman na makapagbigay pa sila ng tulong. Para kasi po, hindi po talaga ako makapagtrabaho. Isang taon na. So, right after the show, reviewin natin ang mabibigay namin sa'yo advice. Bonnie, eto tulong. Eto pasalamatan mo kasi higit pa sa binigay. Pero eto, Bonnie, hindi. Sa'yo talaga to kasi karapatan mo to, di ba? Yun ang ma-advise namin and then base sa decision mo, di ba, pwede nating... Kasi kami kung tulong lang, kami na lang. Yes. Pero kailangan malaman mo rin kung anong obligasyon nila. So upuan natin yon para malaman mo yung karapatan mo. Katulad ng sinabi ko, di ba? Open naman to sa both sides. Anong message mo sa laborers ngayon, Labor Day? Sa experience ko po, bilang tatay din po, kasi lahat naman po ng tatay kumakapit sa pamilya. Pero ang masabi ko, mahirap po talaga ang labis. Sa sobrang sipag. Kasi po, minsan, doon ko naranasan, sobrang sipag ko, parang, yan nangyari, parang kinalabit ako. Ito'y tanong naman dahil napapag-usapan natin, dahil itong portion na ito, ang tawag natin dito, ay Alan Aksyon Agad. Ika nga may mga bagay na naaaksyonan natin agad-agad. Ano naman ang aksyon agad-agad na naibigay sa inyo nitong programang ito? Kahapon po, bago po ako magpa-check up, dumating po ang staff ng Cayetano Aksyon Agad. Binigyan po ako ng panghanap buhay na yung fishball kikiam. Yun po talaga yung plano ko hanggat di pa ako nakapagtrabaho. May income pa kahit pa paano. At makaka-recover ka kasi hindi ka naman magbubuhat. Yun ang aksyon agad, ika nga. And Kuya Boy, Bonnie, hindi na ako nag-comment sa kapanggubuhan kasi nga, let's get all the facts, di ba? Right. But hindi sa kaso mo, hindi sa kaso. But in general, pagka ikaw ay na-aksidente at nagre-recover ka, tapos pagbalik mo, sabihin may kapalit na, illegal dismissal yon. In general, hindi nila pwedeng ibigay sa iba. May proseso ang pagtatanggal ng empleyado. In general, tignan natin yung kaso mo. Pero yun yung sinasabi ni tatay parate na huwag magpaapi, alamin ng batas. Kasi minsan, di mo alam, naapi ka na pala. But yung sabi ko, mamaya, usap tayo ng mga lawyers para isa-isahin natin ano yung tama, ano yung labis, yung sobra pa sa binigay nila. Pero kung may pagkukulang, kakausapin natin. Nanay, Bonnie, maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Maraming po, my boy. Maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang... Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.